Sa previous episode, ang lalaking si Kai na ating bida ay pumunta sa lugar na puno ng pagkasira kasama ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw silang nagpapatrol para bantayan ang kulungan ng mga demonyo at mapanatili itong secure. Kaso lang pagkaraan ng ilang mga araw habang gumagawa ng pamamasyal si Kai ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan, nagkaroon ng kakaibang timeline ang mundong ginagalawan niya at dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa lahat at pati ang mga kaibigan ni Kai na dati niyang kasamahan sa pagpatrol ay hindi na siya natatandaan. Hindi nila kilala si Kai at nagugulat ang mga ito sa mga revelasyon na sinasabi ng lalaki. Alam ni Kai na nanalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo kaso sa araw na iyon, natuklasan na lang ni Kai na sinakop na sila ng demonyo at ang kapangyarihan ng kasamaan ang naghahari sa mundong iyon. At sa pagpapatuloy, si Kai ay nahihirapan alamin kung anong lahi ng babae ang nasa harap niya, ngunit sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Ren at nakiusap na iligtas siya bago siya mawalan ng malay. Nilapitan ni Kai ang babae at pinag-isipan kung tutulungan niya ito o hindi, pero dahil nagagalit siya sa mga demonyo at hindi naman mukhang demonyo ang babae at kahit laban sa kanyang sariling paghuhusga ay nagpasya siyang palayain ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang espada para putulin ang mga kadena pero masyadong matibay ang mga ito at walang palatandaan na nasira. Sinubukan niya na gamitin ang kanyang mga bala pero hindi rin sapat iyon para matanggal ang mga kadena. Hindi na alam ni Kai kung ano pa ang gagawin dahil wala na siyang ibang sandata subalit naalala niyang mayroon pa siyang espesyal na espada. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan nito at sinabi ang mga salitang code holder ng malakas. Nang gawin niya ito ay nagsimulang mag-transform ang kanyang baril na espada at naging gintong code holder. Hindi makapaniwala si Kai na hawak niya ang espadang ginamit ni Sid para iligtas ang sangkatauhan sa kanyang timeline. Itinaas niya ang espada at muling pinalo ang mga kadena at sa isang iglap, parang nawasak niya ang dimensyon pero bumalik sa normal at naputol ang mga kadena at lumaya na ang babae at nagsimulang bumagsak sa lupa kaya sinalo siya ni Kai. Nang imulat ng babae ang kanyang mga mata ay nagulat siya at lumipad palayo kay Kai bago sumigaw kay Vanessa na magpakita. Sinabi niyang gusto niya ng rematch kay Vanessa at hindi patas na magpadala ng mahinang demonyo para patayin siya. Bago pa makapagpaliwanag si Kai na hindi siya demonyo ay nagsimula ng atakihin siya ni Ren dahil nagagalit siya sa mga demonyo. Nakailag si Kai sa unang atake pero hindi niya nagawa sa pangalawang energy blast na pinadala ni Ren. Nagsisimula ng pagsisihan ni Kai ang pagtulong sa kanya kaso habang papalapit ang blast, naalala niyang sinabi ng sistema na kaya ng code holder na putulin ang kapalaran mismo, kaya't kinuha niya ang code holder at ginamit ito para hatiin ang magic ball sa dalawa. Nawala ang magic na ikinagulat ni Kai at ni Ren dahil hindi makapaniwala si Ren na nagawa iyon ng isang mababang demonyo. Sa wakas ay sinabi ni Kai na hindi siya demonyo at wala siyang ideya kung bakit naisip niya iyon dahil wala siyang pakpak o buntot, kaya't malinaw na tao siya. Napagtanto ni Ren ang kanyang pagkakamali kaya humingi siya ng tawad sa maling pag-aakala at pag-atake kay Kai, pero talagang nagagalit siya sa mga demonyo kaya lagi siyang nagiging marahas kapag may nakikita siyang isa dahil nagagalit din siya sa mga demonyo. Sa wakas ay na-confirm ni Kai na hindi demonyo si Ren, pero hindi pa rin niya alam kung anong lahi ito kaya tinanong niya siya at nakiusap si Ren na huwag na siyang tanungin tungkol dito. Pumayag si Kai na itigil ang usapan tungkol sa lahi ni Ren pero marami pa siyang ibang tanong tulad ng kung nasaan sila. Sa kasamaang palad ay wala ring alam si Ren kung nasaan sila at ang natatandaan lang niya ay nakikipaglaban siya kay Vanessa at bigla na lang siyang napadpad dito at ikinulong. Nakilala ni Kai ang pangalan at tinanong kung si Vanessa ba na bayani ng mga demonyo ang tinutukoy ni Ren. Kinumpirma ni Ren ito na ikinagulat ni Kai kaya tinanong niya kung talagang malakas siya. Ipinagmalaki ni Ren na kaya niyang ubusin ang buong hukbo ng mga demonyo kung gugustuhin niya pero base sa nakita niya, kasing impressive ni Kai ang kakayahan dahil naipagtanggol nito ang sarili laban sa kanya. Tinanong ni Ren kung paano ito nagawa ni Kai kaya nagsimula siyang ipaliwanag ang tungkol sa kanyang espada, pero napansin niyang may portal sa likod ni Ren at lumabas ang isang nakakatakot na halimaw at sinabi ng halimaw na nagising na ang Fate Singularity Entity, at dahil ito ay malaking banta sa bagong mundo at sisimulan na ang proseso ng pag-alis dito. Tinangka ng halimaw na patayin si Ren pero hinihila siya ni Kai palayo sa huling segundo. Malakas ang halimaw kaya sinabi ni Kai na wala silang pagpipilian kundi tumakbo at sumang-ayon si Ren kaya hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang tumakbo. Sa kasamaang palad,
hindi nila alam kung nasaan ang labasan at may access pa rin ang halimaw sa portal kaya inabot ng halimaw si Ren gamit ang isang galamay nito. Idineklara ng halimaw na nahuli na nito ang singularity kaya sinimulan na ang termination protocol at bumuo ng ilang orbs para burahin si Ren. Hindi matiis ni Kai na makita ito kaya nagpasya siyang kumilos para iligtas si Ren, ginamit niya muli ang gintong espada at ginupit ang galamay ng halimaw habang malaki ang nasirang dimensyon, napansin siya ng halimaw at nakilala na hawak ni Kai ang Forbidden Sword. Ngunit hindi maintindihan kung bakit naroon ang espada o kung paano nakuha ito ng isang tao. Ngayong malaya na si Ren ay hindi na balak ni Kai manatili pa para alamin kung ano ang gagawin ng halimaw kaya't hinihila niya si Ren at tumalon sila sa butas sa dimensyon na nagbalik sa kanila sa libingan sa Earth. Nalilito si Kai pero masaya siya na nakatakas sila ng buo at si Ren ay lalong nakahinga ng maluwag dahil takot na takot siyang mamatay. Ito ang unang beses na may nagmalasakit na tulungan siya dahil buong buhay niya ay sinasabihan siya ng iba't ibang lahi na hindi siya kabilang sa kanila. Sa lahat ng lahi ang mga demonyo ang pinakamalupit sa kanya, palaging tinatawag siyang isang abomination kaya siya nagkaroon ng malaking laban kay Vanessa. Pinalalakas ni Kai ang loob ni Ren at sinabi niyang alam niya ang pakiramdam dahil lahat ng kaibigan niya ay hindi na siya natatandaan kaya pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Ang kasaysayang natatandaan niya ay kung saan nanalo ang mga tao sa dakilang digmaan ng 5 lahi pero sa mundong ito, mukhang ang mga demonyo ang sumasakop sa mga lungsod ng tao. Nalilito si Ren dahil hindi niya naaalala na nagtagumpay ang mga demonyo laban sa mga tao at sa katunayan, noong panahon na nakipaglaban siya kay Vanessa ay natatandaan niyang nagsisimulang manalo ang mga tao at nagrereklamo ang mga demonyo na dahil ito sa bayani ng tao. Natuwa si Kai at tinanong kung natatandaan ni Ren si Sid kaso sa kasamaang palad, hindi pa niya nakikilala ito kaya hindi siya makapagsabi ng tiyak at napagtanto ni Kai na maaaring siya'y nag-overreact kaya humingi siya ng paumanhin kay Ren, pero sa wakas ay nakumpirma niyang pareho silang may pinagdaanang nakaraan kaya magkauri sila. Lumapit si Ren kay Kai at sinabi niyang siya ang unang tao na kinilala siya bilang kasama at ikinatuwa niya ito. Umalis sila sa libingan at tinanong ni Ren si Kai kung ano ang plano niya ngayon at bago pa makasagot si Kai, nawalan ng malay si Ren sa lupa sa sobrang pagod. Nag-alala si Kai at inisip na maaaring dahil sa atake na natamo niya kanina kaya tinulungan niya itong bumangon. Sinabi niyang balak niyang bumalik sa lungsod dahil wala siyang ibang mapupuntahan kaya't inimbitahan niya itong manatili kasama niya habang naroon siya. Nag-alangan si Ren na pumayag dahil ayaw niyang pumunta sa isang lungsod ng tao kaya tinanong siya ni Kai kung bakit. Sinabi niya na hindi siya makapagtitiwala sa ibang tao at si Kai lang ang pinagkakatiwalaan niya dahil niligtas siya nito, kaya binanggit ni Kai na dapat niyang pagkatiwalaan na protektahan siya ni Kai at muling hiniling na sumama ito sa kanya. Malaya siyang umalis kung hindi siya komportable roon kaya pumayag na rin si Ren na sumama at pagdating nila sa kwarto, nakahiga si Kai sa kama habang naliligo si Ren at pagod na pagod si Kai sa biyahe pauwi, hindi pa nakakasakay ng kotse si Ren kaya natakot siya buong oras ng biyahe at halos magbanggaan sila ng ilang beses. Buti na lang ay naitago ni Ren ang kanyang mga pakpak kaya pagdating nila, walang nakapansin na hindi siya tao pero napansin pa rin ng mga tao ang kakaiba niyang kilos at sinubukan pa niyang makipaglaban gamit ang mahika sa ilang tao. Kaya't kinailangan siyang pigilan ni Kai pero naiintindihan naman siya nito kung bakit siya nag-iingat dahil napapalibutan siya ng mga hindi pamilyar na tao. Pagkatapos ay napansin ni Kai ang kanyang espada at hindi niya napansin na bumalik ito sa normal kaya kinuha niya ito, muntik na niyang sabihin ang salitang card holder para muling mag-transform pero bago pa niya magawa iyon, tumakbo palabas si Ren mula sa shower at humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung paano patayin ang shower. Sinabi ni Kai na tutulungan niya siya pero hindi niya muna siya titingnan dahil wala siyang suot na damit. Pagkatapos mapatay ang shower ay nagbihis si Ren at sinabi kay Kai na sa tingin niya hindi patas na lahat ng magagandang bagay ay nasa tao. Kahit sa kalagayan ng lipunan ng tao, mayroon pa rin silang mainit na tubig sa shower habang siya ay naliligo sa talon at mayroon din silang malalambot na kama. Pero sa ibabaw ng lahat ang lungsod ay nasira kaya napagtanto ni Ren na hindi nagbibiro si Kai nang sabihin niyang sinakop na ng mga demonyo ang lungsod. Noong una ay nagduda siya kay Kai, pero ang pagkakakilala kay Ren ay nakumpirma niyang hindi siya nababaliw kaya alam na niya ngayon na nasa mundo sila kung saan ang resulta ng dakilang digmaan ng mga lahi ay nabago. Ang tamang kasaysayan ay kung saan naging bayani ng mga tao si Sid pero sa realidad na ito ay hindi siya umiral.
Iminungkahi ni Ren na kailangan lang nilang makatakas sa realidad na ito at bumalik sa dating mundo at bagaman iyon ay solusyon sa kanilang problema, hindi alam ni Kai kung may paraan ba talagang magawa iyon at natulog sila pagkatapos sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ren at binalaan si Kai na nararamdaman niyang may malakas na mahika na ibig sabihin nito, ang mga demonyo ay umaatake sa labas. Ang mga demonyo ay binubutas na ang kisame ng lungsod at nagsimula ng magwala. Alam na ni Kai na talo ang sangkatauhan sa realidad na ito pero hindi niya naisip na ganito kalupit ang mga tao laban sa mga demonyo. Wala ring hero na makakapagligtas sa kanila kaya napagpasyahan ni Kai na kailangan niyang maging sisid para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang mga unit ng depensa ay nagsimulang magpaputok ng mga bala sa mga demonyo, kaso alam nilang walang magagawa ang maliliit na bala kaya tumakbo si Saki para kunin ang machine gun at gayunpaman, bago niya ito makuha ay may isang demonyo ang lumitaw sa likuran niya at magpapakawala na ng isang spell, kaso sa huling sandali ay sumugod si Kai para iligtas siya at binagsak ang demonyo. Sinabi ni Kai kay Saki na dapat gumamit siya ng tubig laban sa mga demonyo dahil kapag sumipsep ito sa kanilang mga katawan, magiging mabigat sila para lumipad at kapag nakalapag na sila, dapat silang atakehin ng mga granada. Biglang nakita ni Kai na naging bato si Ashran dahil sa spell ng isang demonyo kaya bumaril siya ng anti-magic bullet para ma-interrupt ang spell at mailigtas si Ashran. Sinubukan ng demonyo na hulihin si Kai habang ang isa pang demonyo ay paparating sa likuran niya para umatake. Gayunpaman ay nakalusot si Kai at itinulak ang unang demonyo palayo habang pinasabog ni Ren ang pangalawang demonyo. Matapos iyon ay nagpasalamat si Kai kay Ren sa tulong at pinuri ang kanyang lakas ngunit kahit na may ganitong lakas si Ren, duda pa rin si Kai kung kaya nilang iligtas ang lungsod ng sila lamang. Lumapit sina Ashran at Saki kay Kai at tinanong siya kung paano niya nasira ang mahika gamit ang mga bala at napapabagsak ang mga demonyo gamit ang kanyang mga kamao. Ipinaliwanag ni Kai sa kanila na nanggagaling siya sa mundo kung saan nanalo ang sangkatauhan sa digmaan ng mga lahi. Ang kanyang teknik sa pakikipaglaban kasama na ang kanyang mga espesyal na bala ay nagmula sa mundong iyon. Hindi pa rin makapaniwala sina Saki at Ashran na seryoso si Kai tungkol sa pagkakaroon ng alternate na timeline. Bago pa sila makapagtanong pa ay nakatanggap si Ashran ng mensahe na 2 Demon Scouts ang nakatakas at kung makarating sila sa kanilang pinuno at magulat tungkol sa lokasyon ng underground na lungsod, isang buong hukbo ng mga demonyo ang darating dito at papatayin ang bawat tao. Sinabi ni Ashran na kailangan niyang magulat sa Rebel Army Headquarters at iginiit ni Saki kay Kai na sumama sa kanila papunta sa headquarters, dahil ang kanyang lakas ay isang mahalagang asset kaya siguradong tatanggapin siya ni Jin. Pumayag si Kai na sumama kaya sila ay nagpunta sa headquarters na matatagpuan sa lumang Royal Capital. Ang lugar ay nasira taon na ang nakakaraan ngunit iyon din ang dahilan kung bakit nila piniling itayo ang kanilang headquarters doon, dahil hindi iisipin ng mga demonyo na maghanap sa kanila doon. Ang nagmungkahi ng lokasyon ay ang ama ni Jin kaso nagretiro siya bilang pinuno ng Rebel Army 2 taon na ang nakalipas, dahil sa isang pinsala kaya si Jin ang pumalit sa kanya at nakarating sila sa HQ at dinala sina Kai at Ren upang makipagkita kay Jin. Natanggap na ni Jin ang mga ulat mula kay Ashran kaya tinanong niya si Kai tungkol sa alternate na timeline na binanggit niya kanina. Ikinwento ni Kai ang lahat ng kanyang nalalaman ngunit tinawag siyang sinungaling ng mga opisyal doon dahil sa kanyang mapangahas na pahayag. Gayunpaman ay binanggit ni Kai kung paano sila naging magkaibigan ni Jin noong bata pa sila sa nakaraang timeline at kung paano niya laging nais maging katulad sa mga taong pangarap niya. Ang mga pangalan na iyon ay nakaagaw ng pansin ni Jin kaso wala pa siyang sinabi at nagpasya na tapusin na ang pagpupulong para sa araw na iyon. Sa gabi ay hiningi ni Jin na makipagkita kay Kai at mukhang mas bukas na siya sa ideya na maaaring nagsasabi ng totoo si Kai, dahil kakaunti lamang ang mga tao sa mundong ito na nakakaalam na siya ay isang babae at ang mga pangalan ni Naog at Jur ay mga palayaw ng kanyang ama at lolo. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Kai, pero ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at kaalaman ay mahalaga at sinabi niya kay Kai ang tungkol sa plano niyang makipag-coordinate sa ibang mga human cities, upang labanan ang mga demonyong darating upang salakayin ang Neo Vassal. Subalit hindi sang-ayon si Ren dahil sa tingin niya ay magdudulot lamang ito ng mas maraming demonyo na aatake sa paglipas ng panahon, dagdag pa niya na kung may darating na mataas na ranggong demonyo ay agad na mabibigo ang buong plano. Alam ni Jin na delikado ang plano subalit wala siyang maisip na mas mabuting paraan upang protektahan ang mga tahanan ng mga natitirang tao.
pero iminungkahi ni Kai na kailangan lamang nilang patayin ang isang demonyo upang malutas ito at iyon ay ang hero ng mga demonyo na si Vanessa. Iniisip ni Jin na baliw ang ideya na atakihin ang isang demonyong kasing lakas ni Vanessa, pero tiwala si Kai na ang code holder ay epektibo laban sa kanya kaya sinabi niyang sila ni Ren ang susugod kay Vanessa. Mas nakatuon ang mga demonyo sa pakikipaglaban sa ibang mga lahi kaya karamihan sa kanilang puwersa ay wala sa tabi ni Vanessa. Ang kailangan lang ni Kai ay pigilan ni Jin at ng kanyang mga puwersa ang natitirang mga demonyo habang nakikipaglaban siya kay Vanessa. Matapos pumayag si Jin ay agad nilang sinimulan ang paghahanda upang mabawi ang Urza Federation. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.